Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon, at reaksyon sa mga usaping politika sa ating bansa. Once again, shout out po lahat and may God bless us all. May God bless our country, the Philippines. May God bless and protect the Marcos administration from the forces of kampon ng kadiliman and their minions. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong talumpati ng inyong taing Vice Presidente sa graduation rites ng Philippine National Academy 2025. At yung kanyang speech ay kanyang pangsariling interes lamang. Mamaya babasahin natin kasi may article po yan. At meron din po siyang inamin, dyan din po sa ambush interview na yan. At ganun din po, ito palang si Bongo at Bato ay kasama sa listahan ng ICC. Baka ito ay masisilbihan na sila ng warrant of arrest. Sana lang hindi manalo ang mga ito o ma-re-elect sa darating na May election. Okay, so unahin natin mga kababayan, ito pong sinabi ng inyong taeng talangkang anay garapatan na Vice Presidente. Diyan po sa balita ng Manila Bulletin. BP Sara to PNPA 2025 grads. Do not surrender a Filipino to foreigners. O ayun. Huwag kayong mag-surrender daw ng Pilipino sa foreigners. Yon. Hinihikayat niya. Iniimpluwensyahan niya, dinidiktahan niya ang mga bagong graduate ng Philippine National Police Academy na huwag kayong mag-surrender ng Pilipino sa foreigner. E paano naman po pag ang Pilipino na yan ay merong kaso sa ibang bansa, nakagawa ng krimen at meron pong warrant of arrest sa ibang bansa? Kailangang managot sila doon sa jurisdiction ng bansang meron po silang mga kaso tulad ng tatay mo. O so therefore, ang gagawin na lang ng mga pulis na ito na inuudyukan mo, iniimpluwensyahan mo ng iyong personal na interes, pinopolitika mo ang institusyon na dapat ay apolitical. Diba? Yung talumpati niya po dito ay isang impartial, pangdidikta, pang-iimpluwensya at higit sa lahat, labagin ng kapulisan na ito ng mga bagong mga graduate, mga bagong opisyal ng Philippine Police, no? Na wag tumupad sa kanilang mandato. Tuparin, sumunod sa rule of law. Ano po ang tama? Di ba dapat panagutin ang may sala, hulihin? Huwag kumampi sa mga udyok ng mga politiko. Apolitical kayo, impartial kayo. Pero po, ito po, ito po yung makasariling mensahe ng inyong taeng garapatang talangkang anay na Vice Presidente. Quote, sa inyong kagitingan at kahandaan na tunay na magsilbi, sana ay lagi ninyong piliin ang tama, correct? Huwag sana ninyong hayaan na mabahirang ng inyong propesyon ng mali, katulad ng pagkakanulo sa isang Pilipino ng kanyang kapwa Pilipino. Mali ang mensahe mo, no? Dapat hindi sana mabahiran ng kamalian ang inyong propesyon sa pagsunod sa maling utos ng inyong mga leader. Yon, tulad ni Digong, hikayatin ninyong manlaban. O, di ba? Ito, yung ginawa kay Digong ay pagsunod lamang sa ating Republic Act 9851. Ha? Yung sinasabing crimes against humanities, genocides at iba pa. Meron tayong relationship sa Interpol. Kinasuhan si Digong sa ICC. Yun ang tama, isurrender siya. At tama rin na dapat mabigyan din ng hustisya yung mga biktima ng karahasan ng drug on war ni Digong na EJK.
Sabi niya pa dito, mga kababayan, walang kapatawaran ang pagsuko at pagpapakulong sa mga dayuhan ng isang Pilipinong naglingkod ng tapat sa ating bayan. Mali! Hindi naglingkod ng tapat si Digong. Bakit? Nasawata niya ba yung korupsyon? Di ba noong 2017? Siya ang #1 corrupt leader of the world. Pangalawa, hindi siya nagsilbi ng tapat dahil di niya natupad ang kanyang mga pinangako. Tatapusin niya ang laban ng illegal drugs ng 6 months. Magje-jet ski siya, tatayo niya ang flag ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa airport ng China. Wala po. Hindi niya naggapi ang krimen. Wala. Bagkus in-enable niya pa ang krimen. Kaya wag mong bulahin, wag mong lasunin Sara Duterte ang kaisipan ng mga bagong pulis na ito. Ha? Dapat apolitical ang mga pulis na ito. Itong speech niya, mga kababayan, ay self-serving. Para lang patungkol ito, mapaghigantihan niya yung mga pulis na ginamit ni General Torre sa pagdakip sa kanyang tatay. Ha? Ang sinasabi niya pa dito, kinidnap ang tatay niya, etc., etc. Ang haba po, mga kababayan. Pero ang aking pagkakaintindi, itong talumpati sa mga bagong graduate ng Philippine National Police Academy ay isang pangsarili lamang. Inuudyukan niya ang mga pulis na wag sumunod sa rule of law. Inuudyukan niya, inuimpluwensyahan niya ang mga pulis na wag gumawa ng tama. No? Basta Pilipino, wag niyong isurrender. Ang problema, merong warrant of arrest. May krimen na nagawa, may kasong isinampa sa ibang bansa. So, ibig sabihin, hindi na lang ipatupad yung due process at rule of law? Ang tanong, bakit kasi hindi nagsampa itong mga complainant dyan sa ating bansa nung panahon na yon? Bakit? Hindi sa walang hustisya, kundi sa kabagalan at iba po ang hustisya sa atin, ang mga korte, na iimpluwensyahan, lalong-lalo na nung nakakulong ngayon sa dahig na si Digong. Kaya tumakbo itong mga complainant sa International Criminal Court na alam nilang didinggin at didinggin ang kanilang mga complaints, no? Kaya mga bagong graduates ng Philippine National Academy Class of 2025, wag nyo pang pakinggan ang vice presidente ninyo na ngayon po ay puro complaints, no? Nahaharap po siya sa impeachment court. Puro pangwawalang hiya ang kanyang ginawa. Ang pagbabanta sa inyong commander-in-chief. Sinong susundin ninyo? Ang commander-in-chief ninyo o itong taing vice-presidente ninyo? Siguro naman napanood nyo yung pangwawalang hiya niya dyan sa Maynila. Sa distrito ni Representative Valeriano. Sa distrito ni Joel Chua. Sa distrito ni Kong Abante. Tapos meron pa siyang karapatan para maging pangunahing pandangal dito sa mga bagong graduates ng officers ng PNPA. Nakakawalang hiya naman, mga kababayan. No? Nakakawalang respeto. Kung sino man po ang nag-imbita sa'yo, dapat magpaliwanag. Wala kang moral ascendancy. Wala kang good manners and right conduct. Wala kang class. Bakit hinayaan nyo pa rin siyang magsalita dyan? At yung kanyang talumpati ay para lang sa pangsariling kapakanan ng mga Duterte at para din hindi po siya maibigay sa ICC kung sakasakali. Bakit? Kasi pinangungunahan niya na. Itong mga pulis na to, ini-impluwensya niya. Ilan yung graduates dyan? Ini-impluwensya niya, wag nyo kong isuko sa ICC o sa Interpol. Kasi foreigner Bakit? Ano po? Kasi inamin niya, mga kababayan, dito rin po sa balitang ito ng Manila Bulletin, sinabi niya po na siya rin po ay nasa listahan ng ICC. Ang sabi niya dito, marami kami na nasa listahan ng ICC. Nandyan si Senator Bato at Senator Bongo, pero baka mauuna pa silang malabasan ng warrant. Inamin niya. So therefore, itong tahasang pag-amin niya na nasa listahan siya ng ICC, no, baka po masukbit siya dahil nga siya ay mayor ng Davao noon, yung tokhang-tokhang nila doon. Sinasabi niya na doon sa mga bagong graduate na ito, ini-impluwensyahan niya. Just in case kayo ang kunin ni Torre
kung si Tory pa ang CIDG chief, siya ang maatasan, at ako ang huhulihin, o si Bato o si Go, o yung mga cohorts ng tatay ko, pwede ba? Wag nyo akong isuko. Ayan yan eh. Nang i-impluensya mga kababayan, at sinasabi niya, tahasang sinasabi niya, na yung tatay niya daw po ay kinidnap, at yung ginawang pagkidnap sa tatay niya binigay sa mga banyaga ay politically motivated, politically persecution, kasi may darating na eleksyon at sa 2028. Weh, asa ka sa 2028? O, tingnan natin. Baka wala ka lang 3 million dahil lumabas na ang totoong ugali mo. Masyado kang vindictive, no? Ito yan mga kababayan, no? Si Bato at Bongo ay kasama po talaga dyan sa ICC list. O, sabi rin po dito nung ulat ng GMA News noong March 17, no? Nung nakaraang buwan pa ito, sabi dito, ICC tags 9 as co-perpetrators of Duterte in drug war. Ito po yung nakaisang linggo na si Duterte doon sa The Hague. Pero redacted po eh. Niredact ng ICC officials yung mga pangalan ng iba pa sa kanilang website. Pero alam naman natin mga kababayan, kasama talaga dyan si Bato, ha? At kasama daw po doon si Danao, mga kababayan. Ha? Ngayon, umamin si Sara Duterte na siya po ay kasama dyan sa ICC list. Eh dapat ka na nang isama para kayo-kayo wala ng Duterte. No? Tama na po ang Duterte. So yun lang po mga kababayan. Ano? Umamin si Sara Duterte na kasama rin po siya sa watchlist ng ICC, aside from Bato and Bongo. Pero ang tanong natin mga kababayan, yan ba ay katotohanan? Yan ba ay nagpapaawa na naman siya, humihingi na naman ng simpatya ng mga tao, o di kaya intindihin ninyo, no? Baka nang joke time lang yan. Pero alam nyo naman yung mga tao, simpatya, paawa, ipek mga kababayan. Ang gusto nila, magpaawa, ipek sila. No? Nakakahiya mga kababayan. Nakakahiya itong si Sara Duterte, no? Binarubal niya lahat, no, yung mga mambabatas na pumirma ng impeachment niya, yung iniimbestigahan siya. Ngayon naman gusto niya maawa sa kanya yung mga tao dahil siya daw po ay kasama sa listahan ng ICC. Wala na po naawa sa iyo. 61% of Filipinos want Duterte to be tried in the ICC. Eh sa'yo kaya, baka 75%. O kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.